Nagsimula na nga kami sa paggawa nitong mini speedboat na to. Nakompleto na kasi lahat itong mga materialis natin, pre. Pre, kompleto na lahat. Kami lang yung kulang. Nagsimula muna kami sa pagsusukat ng tigkabilang dulo nito. Dahil ito yung isa sa pinakamaselan sa lahat. Lagari sana gagamitin namin dito, pre. Kaya lang, baka din namin kayanin. Kasi nga, mano-mano yun. Talagang balda kami doon. Nag-work nga ako dito, pre. Kasi sa panaginip ko, napakadali lang nito. Pero sa totoong buhay, Diyos ko po, ganito pala kahirap to. Gumamit na nga din ako ng shade kasi pre, di ko talaga kain labanan ng patas. Gawa ng mga lumilipad na mga alikabok na kulay blue. Di ko alam kung itutuloy pa namin to kasi pre, first time lang namin gumawa ng ganito. At talagang wala pa kaming idea kung paano gawin to. Pero dahil isang linggo nang bumabagabag sa isip ko yung panaginip ko, palag na to. Natapos na nga namin putulin yung tigkabilang dulo. Tapos dito naman tayo sa pinakamadali. Ito yung sa may parting gitna nitong timba. Buta na lang talaga pre, 2 timba lang yung binili ko. Kasi kung 5 timba yung binili ko, patay tayo pre. Grabe, di ko inaasahan na ganito pala kakunat tong mga timba na to. Tapos pag pinapantay na namin to pre, lumalaban talaga, di talaga tumutuwi. Kaya nakapag-decide kami na nakawin muna yung timba dito sa may likodan namin. Feeling ko kasi pre, dahil mga luma na to, mas madali itong putulin, tas mas madali itong i-bend. Di ko alam kung mapapanabangan pa yung mga CR namin. Kasi pre, wala nang magsusupply ng tubig doon. Pero bahala na to, basta. Unti-unti na nawawala yung liwanag kaya nagmadali na kagad kami. Kasi nga pre, bawal kaming abutin ng gabi kasi nga magagalit yung mga kapitbahay. Mag-aalas 6 na nga to ng gabi kaya inumpisa na kagad namin yung isa pang timba. Kung makikita nyo pre, talagang mamaw na yung salamin ko pero palag pa to. Ang plano kasi namin, di kami magpapahinga hanggat di namin napuputol tong mga timba na to. Nakakatawa lang kasi nga may naumpisa na kagad kami. Kasi dati pre, pag nagpaplano kaming gumawa ng mga ganito, isang taon na lang yung nakalipas, wala pa kami nagagawa. Pero sa bagay nga naman, di naman talaga to nakaplano, talagang dumaan lang sa panaginip ko. Kaya ginawa ko, pagkagising ko, sabi ko, tanga na, gawa tayong bangka. Marami nga nagtatanong sa akin ng mga taong dumadaan dito. Sabi ko, ano daw bang naiisip ko't bumili ako ng mga timba na to? Basta. Isang napakatinding palakad na nga lang to pre. At sa wakas, makalipas ang halos 3 oras, matatapos na din ito. Talagang hindi pala biro magputol ng mga timbang ito. Lalo na at first time lang namin to. Pero sulit lahat ng pagod namin kasi nga nakakatuwa. Dahil unti-unti ko lang natutupad yung pangarap ko maging isang kalpentero. So siguro pre, bukas na ulit. Ang gagawin namin ngayon, papantayin lang namin yung 3 drum na to. Ito. Parang ganito, katulad na ito. Kailangan maging pantay na ganan. Para bukas, gagawa lang tayo ng pinaka-basing niya. Tapos, i-assemble natin. So, kala ko nung una madali lang itong iniisip ko. Napakahirap pala nito pre. Hindi ko alam na ganito pala ito kahirap. Bahala na to pre. Kung ano mang kalabsan nito, bahala na to. So siguro hanggang dito na lang muna pre. Okay.